we have to remind ourselves that the only certain in this world is uncertainty. Ang natatanging sigurado sa mundong ito ay ang kawalan ng kasiguraduhan. When you are too certain, most probably you are wrong. Pag sinabing sigurado ako, maghinala ka sapagkat sigurado akong hindi ka sigurado. Second, even though you are certain, you must always bring yourselves into prayer and ask yourselves, is this really what God wants me to do? Pag tinanong ka, sigurado ako. Bakit? Wala naman akong ginagawang mali. Pero ilan ang nagtatanong, ito ba talaga ang pinagagawa sa iyo ng Diyos? My dear brothers and sisters, discernment is not making a choice between right and wrong. There should be no discernment between right and wrong. Choosing the best among the goods. Kung ano yung mga tama, pagninilayan mo, which of these goods are the best? Alin ba talaga ang pinagagawa sa atin ng Diyos? Sabi nga nila, your heart, your eyes is always distracted with three things. What? Beautiful. What is beautiful? Talagang pag maganda, ganda na. Okay na. Diba? Normal yun. Second, ano yung masarap? And third, danger. Pag nakakita ka ng picture ng pagkain, parang masarap yun Pero hindi mo tinatanong, pwede ko bang kainin yan? Hindi. Diba? Pag masarap, di ka na nag-iisip Di po ba? But if danger also, ramdam mo kagad. Most of our decisions are what? Kung ano yung maganda, ano yung masarap, at ano yung hindi ka in danger. Pero hindi ka nagdadasal. Kaya maraming nabubudol, magaling magsalita. Pagtingin mo, isang bundle na pera. Yun pala, yung first page lang, yung nasa ilalim, dyaryo. Hindi mo naisip yung danger, hindi po ba, Kahit nga yung mga umiibig, paala nila? Pag umibig ka, wag puro puso, dalhin mo utak mo. Yung iba kasi pag umibig, puso na lang Wala nang utak. Ngayon, napakasalan mo, saka pa lang na-realize, bakit ko nga ba pinakasalan ito? Di ba? Huli mo nang ginamit ang isip, di po ba? Tapos na ang kasalan. Mahalaga yun. Again, my brothers and sisters, the only certain is uncertainty. When you are too certain, begin to doubt. Second, it is not enough that you do the right thing. You must do the right thing for the right reason. And you must always ask the question, is this what God wants me to do? Hindi lahat na nakakakita, mulat. Yung iba bulag. Kaya nga, sabi ng mga anak, Ma, ano ba nakita mo kay Papa? Yung mga anak, alam nila, diferensya ng papa nila. Pero yung si Mrs., nung nililigawan, hindi niya nakita. Bulag Ganon din. Pa, ano nakita mo kay Mama? Nabubulag. And third, ano sinasabi sa responsorial psalm? Please listen. Whatever you are doing, and you realize that you are persecuting somebody, then it is already indicative that you are doing wrong. Pagka minsan talagang rarara, hindi mo nakikita, may nasasagasaan ba ako? May naaapi ba ako? May natatapakan ba ako? Kung meron ka nasasaktan, kahit gaano katama ngayong ginagawa, baka mali yan. Try to entertain the thought. Kahit gaano ka kasaya, kahit gaano ka kasarap, pero pag meron kang nasasagasaan, it's good to entertain. Baka mali yan. Again, my brothers and sisters, let us learn from St. Paul. And what is the invitation? To have a conversion. Conversion from the previous mentality to the new one. Kaya nga po sa misang ito, magandang tanong, Lord, ano po ba ang dapat baguhin ko sa aking buhay? Pag tinanong mo ang Diyos, Lord, anong dapat baguhin ko sa aking buhay? Ano sagot mo? Pero Lord, parang wala naman. Ibig sabihin nun, may problema ka. Kasi ang tingin mo sa sarili mo, certain. Bakit nga kaya? Kung sino yung mali, talagang andadaldal. At kung sino yung tama, takot magsalita. That's the irony. My dear friends, my brothers and sisters, again, nothing is certain except uncertainty. Second, it is not enough that we do the right thing. We always ask the Lord,
Is this what you want me to do? And third, you can never be wrong in proclaiming the good news as long as no one is being persecuted because of it. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.